Isa mismong taga-NBI ang naglagak na sa sinibak nilang direktor na si Atty. Magtanggol Gatdula. Kung paano, alamin natin. Erika Tapalya, ikwento mo. Kung para kay NBI Security Division Chief Mario Garcia, nirescue nila ang Haponesang si Norio O'Hara, kabaliktaran naman ang paniniwala ng kanang kamay ni Garcia na si Special Investigator Jose Cabilian. Pagdidiin ni Cabilian, may basbas raw ang pagkidnap kay Norio ng mismong NBI Director na si Magtanggol Gatdula. Ayon kay Cabilian, tinrabaho raw si Norio na nagtatago sa peking pangalan na Marifela Ganas. Nang makuha, 100 milyong pisong ransom ang hiningi para sa kalayaan ni Norio. Pero ang naibigay lang ng pamilya Marzan, ang Pilipinong kumupkop kay Norio, 6 na milyon. Pineke rin daw lahat ng sulat para palabasing tumakbo ng kusa si Norio sa NBI. Kinwestiyon din sa findings kung bakit hindi tinurn over sa Bureau of Immigration si Norio, gayong illegal alien pala ito. Dahil dito, inirekomenda ng DOJ Joint Panel na kasuhan ng administrative charges ang 6 na opisyal ng NBI. Pero bago pa mapatunayan ang aligasyon, sinibak na si Gatdula. We need to have a director to sign for the documents. So, although we have the Secretary of Justice right now, but we need the guidance of a director. Hiling ng mga empleyado, punan na ang bakanting upuan sa ahensya. Ang advantage kasi kung galing yan sa loob, ay alam na ang process. Ready to announce? Hindi pa pinapangalan ni Justice Secretary Leila de Lima kung sino ang tatayong officer in charge kapalit ni Gatdula. Pero mayroon na raw siyang shortlist na isusumite kay Pangulong Aquino. Erika Tapalya, News 5. Voluntaryong sumuko sa NBI ang isa sa 9 na suspect sa pagpatay kay Ramjen Revilla na si Ryan Pastera. Si Pastera ang sinasabing kumuha ng mga hired killer para kay Ramjen. Sabi ni Pastera, hindi siya nagtatago sa batas. Nasa probinsya lang daw siya para magbakasyon. Napilitan lang siyang sumuko nang mapanood sa balita na may warrant of arrest na inilabas ng korte laban sa kanya. Naniniwala ang NBI na malaki ang maitutulong ni Pastera para mabilis na maresolba ang Ramjen Revilla murder case. Samantala, isang baterya at isang relo ang natagpuan ng mga pulis sa pinangyarihan ng pagsabog sa Makati City kahapon. Malamang na ito raw ang ginamit na triggering device para pasabugin ang hindi pa tinukoy na uri ng bomba. Pero wala pa ring lead ang mga investigador kung sino ang may pakana ng pagsabog, lalo't hindi ito nahagip ng CCTV camera. At para mabawasan ang pangamba ng mga residente at mga turista, dadagdagan ang mga ikakalat na pulis sa Makati Business District. Kalaboso ngayon ng isang lalaking nang mamanyak sa 5 magpipinsan sa Malibay, Pasay. Ang suspect, ang kuya-kuyahan nilang si Roberto Acosta. Hindi raw akalain na magpipinsan na gagawin sa kanila ng suspect ang kahalayan. Lalo't ang lola nila ang umampon at nagpalaki dito. Kwento ng mga biktima, matagal na raw silang nilalapastangan ng suspect. Pero todo tanggi ang suspect sa krimen. Nahaharap sa kasong acts of lasciviousness and violence against women and children, itong si Acosta. Sumemplang ang isang motorsiklo matapos itong bumangga sa taxi sa Roosevelt Avenue sa Quezon City. Dahil sa insidente, nagkasugat-sugat ang biktima. Rescue 5, ikwento mo. Sugat-sugat ang tuhod ni Efren Gubito nang abutan namin sa bangketa sa kabaan ng Roosevelt Avenue, Quezon City. Sabi ni Gubito, sumemplang siya matapos bumangga ang kanyang motorsiklo sa isang taxi. Dahil sa natamong sugat, agad namin tinignan kung nagkaroon siya ng fracture. Habang kinukuha namin ang blood pressure ni Gumito, nilagyan na rin namin ng antiseptic ang kanyang sugat. Aminado naman ang taxi driver na si Alan Morges. Hindi niya napansin ang biglaang pagsulpot ng motorsiklo ni Gumito. Buti hindi mo tinakbuhan, no? Hindi mo, Ay, hindi naman siya. Dahil pabagal lang yung takbo namin. Sinabi mo sa kanya kung gusto niya magpa-hospital, Dadala ko nga siya sa hospital para sa x-ray. Sa huli, nagkasundo ang dalawa na daanin na lang sa areglo ang pinsalang tinamo ng biktima. Aldis Ignacio, Rescue 5. Lagi pong tandaan sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo.
Sidetrack naman tayo sa mga balita sa World Wide Web. Kumakalat sa internet ang umano'y banta ng hacker activist group na Anonymous na isara raw ang Facebook sa January 28. Sa isang video, humingi pa raw ang tulong ang grupo sa iba pang mga netizen para ma-overload ang servers ng Facebook. Pagganti pa rin daw ito sa pagsasara ng file-sharing website na Mega Upload at sa panukalang batas na Stop Online Piracy Act na hindi pumasa sa US Congress. Pero ginit ng grupo sa kanilang Twitter account na peke ang bantang yan. Pero ito po hindi peke itong isang to. Isa pang babae ang nag-tweet ng pasasalamat kay God dahil nakapagdiwang siya ng kanyang 21st birthday. Pero matapos lang po ang ilang oras, bilang nag-collapse si Arian Patterson sa religion class niya, paisipan pa rin ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Malungkot. Susunod, exclusive! 2 billion peso budget na para sa mga magsasaka biglang inilabas daw sa kasagsagan ng impeachment trial ni Chief Justice Corona. Sharon Cuneta, kinabahan raw sa shoot ng sexy magazine cover ni Casey. Bakit naman kaya? At mga tunog ng pagdighay, pagsinga, at paglabas ng masamang hangin ng tao tampok sa isang exhibit sa Canada. Abangan po yan sa pagbabalik ng aksyon.